Ang buhay na pananampalataya. Santiago Kabanata 2, talata 14 hanggang 19. Mga kapatid, ano ang silbi ng pagsasabing may pananampalataya kayo kung wala naman kayong gawa? Maililigtas ba kayo ng ganoong pananampalataya? Halimbawa, may kapatid kayong walang maisuot at walang makain sa araw-araw. At sinabi ninyo sa kanya, umalis ka ng mapayapa. Magpainit ka at magpakabusog. Pero hindi ninyo naman siya binigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi nito? Kaya hindi naman, ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Ngunit may magsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ang sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang pananampalataya mong walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang pananampalataya ko sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na iisa ang Diyos? Mabuti yan. Ngunit naniniwala rin ang mga demonyo at nanginginig pa sila sa takot. Aming mabuting Diyos, salamat po sa pagkakataong ito upang mapag-aralan muli ang iyong salita. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang kahulugan ng tunay na pananampalataya. Tulungan mo po kaming hindi lamang maging tagapakinig kundi maging tagapagpatupad ng iyong kalooban. Maraming salamat po sa iyong salita. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ang pananampalatayang walang gawa ay walang silbi. Mga kapatid, ano ang silbi ng pagsasabing may pananampalataya kayo kung wala naman kayong gawa? Maililigtas ba kayo ng ganoong pananampalataya? Maraming taong nagsasabing sila ay may pananampalataya, ngunit hindi ito nakikita sa kanilang buhay. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi dapat may kasamang gawa. Kung may isang taong nagugutom at sinabi mo lang, pagpalain ka ng Diyos, pero hindi mo siya binigyan ng pagkain, wala itong silbi. Ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtulong sa nangangailangan. Maging aktibo sa paggawa ng mabuti, hindi lang sa pagsasalita. Ugaliing maging maawain at mapagbigay sa iba. Sa Mateo Kabanata 25, talata 40, ano man ang ginawa ninyo para sa isa sa pinakamaliit sa aking mga kapatid, ginawa ninyo para sa akin. Gayun din naman, ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Ang isang bagay na patay ay wala ng silbi. Ganon din ang pananampalatayang hindi makikita sa ating kilos. Ang isang puno ay kilala sa kanyang bunga. Kung ang isang puno ay hindi namumunga, wala itong silbi. Ganoon din ang pananampalataya. Dapat may bunga ng mabuting gawa. Paano po natin ito maisa sa pamuhay? Huwag lang magdasal para sa iba. Kumilos at tumulong din. Maging tapat sa ating mga pangako at responsibilidad. At manatili sa paglilingkod sa ating Diyos. Sa Efeso Kabanata 2, talata 10, tayo inilikha ng Diyos upang gumawa ng mabuti na inihanda niya noon pa man. Ang gawa ay patunay ng tunay na pananampalataya. Ngunit may magsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ang sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang pananampalataya mong walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang pananampalataya ko sa pamamagitan ng aking mga gawa. Hindi sapat ang pagsasabi lang na tayo ay naniniwala sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating kilos at pamumuhay. Halimbawa, may dalawang manggagawa sa isang kumpanya. Ang isa ay laging nagyayabang na mahal niya ang kanyang trabaho pero tamad siya.
Ang isa naman ay tahimik pero masipag at may malasakit sa kanyang gawain. Sino ang tunay na tapat sa kanyang trabaho? Ang masipag na gumagawa. Ang pananampalataya ay dapat makita sa ating gawa. Mas mahalaga ang ating ginagawa kaysa ating sinasabi. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang naniniwala, gumagawa rin. Sa Mateo Kabanata 7, talata 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Ang paniniwala lamang ay hindi sapat. Sumasampalataya ka na iisa ang Diyos? Mabuti yan. Ngunit naniniwala rin ang mga demonyo at nanginginig pa sila sa takot. Ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa paniniwala sa Diyos, kundi tungkol sa pagsunod sa Kanya. Kahit ang mga demonyo ay naniniwala na may Diyos, pero hindi sila sumusunod. Maraming taong nagsasabing naniniwala sila sa Diyos, pero hindi sila namumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya't huwag lang maniwala, sumunod din. Maging mabuting halimbawa sa pamamagitan ng ating kilos at isabuhay ang ating pananampalataya sa araw-araw na gawain. Sa 1 Kabanata 14, talata 15, kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng kahalagahan ng pananampalatayang may kasamang gawa. Tulungan mo po kaming hindi lamang maniwala kundi sumunod at kumilos ayon sa iyong kalooban. Ipakita mo po sa amin ang mga pagkakataong makatulong sa iba at maipakita ang iyong pagmamahal. Maraming salamat po. Ito po ang aming samat dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang gawa. Ang pananampalatayang walang aksyon ay patay. Ang ating pananampalataya ay dapat makita sa ating pamumuhay. Ano ang isang bagay na maaari mong gawin ngayong linggo upang maipakita ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong gawa?